Good morning everyone. So, ano naman kami ngayon? Ibang panibagong araw, panibagong work naman ang ating gagawin ngayon. Tarong ang kamera, tama. Sige rin. Ngayon mga kulit. Ano ko? Nagsisigarin ako kasi medyo na ano ko. Parang nasusuka ako. So yung mga kulit. Kukuha naman tayo ng dahon ngayon. Pero hindi na suman yung gagawin natin Kumbaga gagawa na tayo ng kumbaga tayo natawag dito sa amin bagging. So yung pagtataniman natin ng kalabasa. Magtatanim naman yung biyanan ng kalabasa. So kami kumuha ng dahon. Bakit ba? Kung naayaw mo kita ng head. Hindi naman po, balisaan ang dahon. So, unahan gud ta. Ila ko pa Andre Yun. Continue tayo mga kulit. So, ito na yung dahon. Kuha tayo ng dahon. Yun, ibang suma naman yung, paduit ako po. Ibang suma naman yung ating gagawin ngayon. Kasi hindi hindi yung suma na makakain. Kumbaga, lupa na yung ating ilalagay dito sa dito sa saging na to. Saging na kinain. So ngayon mga kaulit, nag-usap kami, kinausap yung misis ko. Gusto ko kasi yung may sarili kami. Mamaya subukan kong pasapin yung biyanan ko. Papaya ko siya na kami may-maintain. Kumbaga ako tatanim mo namin yung nilagyan na sarili namin matanim na ng kalabasa para ito paano mayroon kami sa yun. Kung napapansin nyo, sa bawat vlog natin is mayroon kayong narinig na tunog ng bangka. Kasi nandito kami sa malapit mismo sa ilog. Pupunta rin pupuntang Sabang. Yung ilog na. Kaya
i-like mo naman yung pagpa-vlog ngayon para another node naman tayo sa ganitong trabaho. So yun, hanggang dito muna ang ating video. Abangan nyo na lang yung ano namin mamaya ng misis ko kasi kami pagtutulungan namin mamaya ang biyanan ko at yung misis ko, kami mismo ang gagawa mamaya ng pagbabaging, yung sinasabi kong baging ng kalabasa na ating tataniman ng kalabasa. So yun, hanggang dito muna tayo. Abangan nyo lang yung next video natin. Thank you to all subscribers. Maraming salamat. So yun, ito na yung ating ganap ngayon. Ito na yung ito yung sinasabi ko sa inyong ating gagawin natin ngayon. So yun na lang, nakita niyo yung natin. So ito na yung dahon. So ganito lang natin gagawin ito. Ganito lang na yan. Ito lang natin gagawin. Ito lang. So gagawin natin. Ito yung paglalagyan ng kalabasa. Ito lang kasi ito yung gagawin natin. So yun na. Nasa. So mamaya natin lalagyan ng lupa. Ante, pinaduhan ko na anak. Nagkuhan. Oo. Naku po ilang gilan siya. Nakusan. Naku po ilang gilan siya. Gilan siya nilada ko. So yan, ito na yung ating ganap ngayon sa kinuha nating dahon kanina. Madali lang tingnan to, parang madali lang pero nakakap pangawit din sa likod to. Kasi ang ating gagawin ngayon is 2,000 yung ating gagawin na ganito, ang ating pagtataniman ng kalabasa. Iya. Memang iro, bagaimana iro?
sa pagsisiling ng kalabasa is proseso talaga ito kasi tapos na natin itong ginagawa natin. Lalagyan ko ito ng yung buto ng kalabasa at saka antayin pa natin yun na tumubo at saka bago itanim bagay nito dapat na isisidling muna natin bago siya itanim kasi pag hindi siya isisidling yun talaga yung nangat-ngatin ng daga yun pag so, kailangan nakasidling siya. Kaya sa naging ganito, kaya tayo gumawa ng ganito kasi kailangan nakasidling yung kalabasa. Kasi pag mismo yung buto talaga yung pagtanim, idadirekta mo pagtanim. Kakainin ng daga yun, kaya kailangan ganito yung diskarte sa pagtatanim ng kalabasa. Ito. So yun. Ako yung gagawa ng ganito. Tapos yung misis ko yung maglalagay ng lupa. Tala dito na. Kasi ito ang gagawin natin. Yan, tuturo ko sa inyo. Ito lang. Lalagyan ng lupa ito. Ganito. Ito bilog natin. Ito ka naman karang. So yan. Ito na yung kalabasan niya. Pwede na itong yung buto dito. Buto ng kalabasa. Ay, lumukon kibali. Lumukon. Tapos ihugot siya para meron sa loob nimo, iana ni diri. Para di mo lapos ang ito. Tapos pag maglipid na hugot lagi dito sa ilalim. Ayaw. Idot sa imong kamba para mahugot siya. Di na kasi mo alas. Lusot. Eh, di ko kabali. Sige. Ito na dayan para magkanhiya ka na ng tres siya dito sa ilalim. Tres. Sige, tres ha. Na. Tres dito sa loob. Di ni ma, unsa nila mo sa. Ito na. Duwa kay katapos nanto siya. Biyang kay na. Ay, bango na yun. Kurang na yun. Okay lang sa Kailangan mag-design siya puno. I-close di tayo na ay. Nandito ka ng labas sa may ko niya. Yung ko rin. Ante mama dai ka. Ha? Oh, terapi ang na. Kalau isip. Luway naman ang bata, isip. Ay, ikaw, sipon. Tama sana.
yugi ito po. Gamay sa doon. Morning kita malit ni Papa ni mo kapon. Ako lang. Malicik mana? Orange. Okay na po nga. Sa mama. Marites na mama. Yun na sa man. Sabi, makipaman isa po. Basta sa doon. Di ba sa doon? Basta. We continue tayo mga kakulit. Nakatulog ako kasi medyo pag mga sinasalit na kanina. Makakapangawit po talaga sa likod yung trabahong to. Kung titingnan nyo is simple lang. Madali lang pero nakakaano din, nakakapangawit. So yun po yun na ano namin, natapos namin ng misis ko. So yun. Siguro nasa ano na yun. 50. Nasa titiraso na siguro yan. Yan. So yun. So marami pa tayong gagawin. Kulang pa yan. Mahirapan talaga ito pagkakaroon ng kalabasa. Pero yung sa pagkukumpare mo yung kalabasa at saka yung mais. Hindi ano. Baga hindi magkaiba. Kasi itong kalabasa makakatulad ng sinabi ko sa inyo nakaraan. Makaka-harvest ka ng pang 5 beses. Pwede kang mag-harvest. Pero yung mais, isang beses lang. At saka hindi pa mahirap kapag walang init kasi kailangan mo pang idilan sa araw yun. Pero itong kalabasa, kahit maulan man, walang problema kasi kinukuha pa rin yun. Hindi naman dinidilan. Hindi lang, mahirap. Hindi naman sa mahirap kaso maraming proseso. Maraming proseso yung pagtatanim ng kalabasa. Hanggang sa hanggang sa maani na yun. Proseso talaga yung kalabasa. Pero doon ka makakabawi kasi sa bigat ng timbang at saka mahal pa yung kilo.
Babe. Mga plato, kama ninyo dira. $8.41. $10.49. Alas 11. Ay, kapatid. Picture niya ba? Antong kabado. Open na ako. Open na gani ko pa isa. Tapos ko yung vlog. Tapos na yan. Tapos na. Good morning to all subscriber. So mga kalit, another tayo. Ito na yung ganap sa ating kinuhang dahon ng saging. Sinasabi ko sa yung sinidling namin ng misis ko yun. So, itatanim ko na ito ngayon. Ito na yung ano natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na. Nakita na yung ano gusto. Ito na yung mga buto ng kalabasa. So, dito natin ito ilalagay. So, kailangan, ang paglagay din nito is kailangan hindi siya baliktad kasi pag kabaliktad yung pag nito, pag tanim, hindi tumutubo to. So, kailangan may alam ka sa ganitong nagtatanim ng buto ng kalabasa. Kasi pag wala kang hindi mo hindi kasi hindi rin basta-basta itong kalabasa na to kasi hindi lang mura tong to. Hindi, ang isang lata nito is 3,500 yung isang lata. Kaya kailangan maingat ka sa pagtatanim nito na yung mayroon ka na experience sa ganito. So ako, first time ko pa itong magtanim ng ganito. Pero tinuruan ako ng biyanang kong lalaki ni Papa Tani. Kaya ayun, alam ko na yung paraan sa pagtatanim ng buto ng kalabasa. So yun, marami pa itong mga kulit. Pakita ito. Yan, lahat yan. Lalagyan natin yan. So, siguro
Siguro ano to, 4,000. 4,000 na ano, piraso. 4,000 pieces to lahat. Yung ating isisiling. So, iwan ko lang kung matatapos ko ito ng isang araw. Pero sa tingin ko hindi naabutan ng isang araw. Tapos dali lang naman yung pag ano nito. Pero ano mo talaga para kayong nagdidilang. So kahit 1,000 parang nakakangawit na sa nakakangawit ng bilangin. Pa kaya ang 4,000. Pero kaya. So, ganyan talaga yung trabaho. Wala namang trabaho hindi natin kaya kung hindi natin susubukan. So yun lang. Update ko na lang kayo ulit sa ating next video. I-update ko na lang kayo pag tumubo na to. After 1 week, makikita niyo na yung tubo nito. Yung baga dahon na talaga, may dahon na talaga siya na pwede nang itanim sa sakahan. So, yun, hanggang dito muna ang ating video. Abangan nyo lang yung ating update next video sa pagtubo nito. Kasi doon ko na ipopost yung pag tumubo na to. So yun, maraming salamat sa subscriber. God bless you all. Good morning everyone. So yun mga kalit, mayroon tayong ganap ngayon. So naalala niyo yung dati nakaraang araw na ginawa namin ng misis ko na yung kinuha namin dahon. So para sa kung tatawagin sa amin baging, para pagsisilingan ng kalabasa. So ito na yung ganap ng ating kalabasa. So yun, pakita ko na sa inyo yung ating sinidlings na kalabasa. So yun, after 1 week, ito na yung nangyari sa kalabasa. So yun, ang dami nito mga kulit. Ayan, yung iba nito marami ito, 2,000 mahigit. Hindi pa lang hindi pa tumubo yung iba. Ayan. So, sa sunod na araw siguro namin itatanim na to. So abangan nyo lang to yung next update natin sa pagtatanim nito. Update nyo lang kayo pag nagtanim na kami. Kasi siguro sa susunod na araw magtatanim na naman kami sa So yan, good morning to all subscribers. Maraming salamat sa walang sawang suporta nyo sa akin. God bless you all.